Eto na nga guys, finally yung araw na matetest drive natin itong Pajero na nire-restore ko. Grabe, ngayon ko lang talaga siya natutukan mula nung nililipat ko na yung parking niya dun sa mismong bahay namin. At dahil nga rin sa test drive na to, syempre may mga nakita akong bagay na kailangan kong pagtuunan ng pansin. Sila yung kailangan kong ayusin on the next videos. Tapos, sa anggulo pala ng kuha na to ni Mrs. mapapansin natin na medyo may usok pa rin palang konti si Pajero. Pero may reason behind that usok. Ayun yung pag-uusapan natin today. Pasensya na, bago ko ma-test drive si Pajero, marami pa akong kailangan tanggalin muna. Maliit kasi itong garahe ko, hindi naman kasi ito garahe para gawaan ng sasakyan. Garahe talaga to para sa parkingan ng mga sasakyan ko. Pero syempre dahil wala nga akong shop, dito ko isa-isang ginagawa yung mga kailangan kong ayusin dito kay Pajero. Pinalis ko nga rin pala ulit muna yung upuan ng pasahero para mas makapag-video ng maayos si Mrs. Total, hindi pa rin naman yan nakabolt dun sa mismong flooring kasi nga kailangan ko pang ipaayos yung paa na naputol. Tapos para makuhanan din ng ibang anggulo yung pagte-test drive natin, nagkabit muna ako dito ng dashcam namin. Sa loob ko yan itututok para makita nyo rin kung ano yung nangyayari sa loob. Chinek ko na rin dito muna yung level ng langis kasi alam nyo naman kung napapanood nyo yung mga previous video ko, meron nga palang leak sa langis itong ating Pajero. Hindi ko pa naaayos yun kasi hindi ko pa natetrace. Wala nga rin palang laman na kulat itong Pajero kaya ayan, nagsalin muna tayo ng tubig. Ay yak, tubig lang ang nilalagay sa radiator. Oo, yan muna. Plano ko rin naman gawa ng video yung tungkol sa radiator natin. Napakaraming kalawang yan mga bossing. So gagawan ko siya ng hiwalay na tutorial. Kaya as of now, tubig muna. Kasi sayang naman kung lalagyan ko na ng coolant. Tapos itatapon ko rin kapag gumawa na ako ng tutorial. Since ready na ang lahat, eto, paanda rin na natin. Tignan nyo naman, hindi pa ako nagsisimula mag-test drive dyan. Pero tagaktak na yung pawis ko. Dami naman kasing kailangan gawin muna dito sa Pajero bago magamit. Sige, sige! Yeah. Yeah. Yeah, up. O diba, paglabas pa lang ng garahe, pinahihirapan na ako. Meron kasi sasakyan dyan sa harap ng Pajero, yung Honda City namin. Kaya atras abante rin ako dyan para makalabas ng gate. Siya nga pala, hindi natin pwedeng kalimutang magdala ng toolbox. Mamaya habang nagte-test drive tayo, biglang tumirik yung Pajero. Aba, hatak ang labas. Ready ka na, ma'am? Wala tayong aircon ha, pagpasensya mo na, kaya na pa tumatagak-tak yung pawis ko. Kaya nga eh. Malambot naman yung ano niya, steering niya guys. Working naman. Although may leak yung power steering nito ha. So isa yun sa mga kailangan ko pang ayusin. Yung leak naman is nakita ko mukhang doon na sa hydraulic hose niya. So papalitan na yun ng buo. Umabot na ako ng 3,000 RPM, parang di nagsishift yung transmission. Parang nga. Siyempre familiar naman ako sa mga automatic transmission. Pero parang yun yung pakiramdam ko eh. Umabot siya ng 3,000 RPM nang hindi siya nagsishift eh. Ano yung parang nag-stay lang siya sa 3,000, hindi na siya nag-move up? Kaya niya tumaas. Ang problema nga, since hindi nagsishift yung transmission, siyempre katagalan nito mag-ano to. Hindi pwedeng hindi nagsishift yung transmission, siyempre. Baba ka nga, mami. Kuha na mo ako ng video rito. Hanap lang akong naiikutan. Yeah. Dito ay makikita nyo na yung malaking pagbabago sa Pajero. Dati kasi hindi makausad yan, kaya tuloy puro usok. Kahit tanghali kayo mag-test drive, parang gabi dahil sa itim ng usok na nilabas niya. Pero ngayon, meron na lang siya, minimal na lang. Pinababa ko rito si Mrs. para makita nyo rin yung takbo ng Pajero. Tapos makita nyo rin yung usok na nilalabas niya. Yan mga bossing, pumapalo na ako ng 3,500 RPM bago mag-shift yung transmission. At yun nga, yung napansin kong problema. Ito pa ang isa pang tanong ko sa inyo. Sa tingin nyo ba, maingay yung makina? Okay na? Balik na tayo? Subukan natin yung low gear. Naranasan ko siyang mag-shift kanina, pero nung ino-observe ko yung speed, yung ano RPM, 3,500 RPM. So hindi ko sure sa mga Pajero users diyan. 3,500 RPM yung shifting niya. Video mo mamaya
dito. Makikita mo naman yan eh. Basta medyo itutok mo rin. Aha. Okay. So ngayon sa low gear, goods tayo sa low gear eh. Oh. Second gear. Drive. Ayan o. 25 RPM. Yan, dito na lang siguro yan. Ganyan. Yan, check mo lang. Makikita nyo naman mag-upshift ako. Maririg nyo rin naman yung makina eh. Yun o. 3.5 ano? 3,500 RPM. Speed ko is at 40 kph. Medyo nalilitan lang ako sa shifting ng RPM ng ano niya, ng transmission, pero I'm not sure baka sa Pajero ganon. Paki-comment nga po sa mga naka-Pajero Fieldmaster tsaka mga naka-Exceed. Isa pa, try natin ulit. Parang para sa akin eh, masyadong late yung 3,500 na ano, shift. Naka 4x2 ako guys ha, 4x2 tayo. 2 high lang pala, sorry. Naka 2 high lang tayo. Hindi ko ina-activate yung 4 high. Hindi ko rin ina-activate yung 4 low. Kasi sa ano naman tayo nagte-test drive eh. May mga ano no? May mga konting ingay ano? Sa ilalim no? Yun ang malupit dito. Dahil bagong palit yung ating busina. Yun ang malupit dito. Dahil bagong palit yung ating busina. Chair of low bunk. May mga maingay ako naririnig sa ilalim, actually. Ang temperature natin, hindi pa niya nare-reach yung half. Mukhang naglolo ko pa yung RPM ko. Imbis na tumaas ka, pag nagre-rev ako, nagsisiro ka. O, diba? Kapag ka ganito guys, meron tong problema sa electricals. Something wiring grounded. Okay. So mukhang hindi ko na mapapakita sa inyo na late shifting siya. Pero kanina may video na tayo, no? Ayan. Ayan, no? Nag-ano kasi siya eh. Nagsisiro yung shifting niya. Pero sa tunog kasi ng makina, ayan, no? Yun, no? Parang late. Nalilitan ako sa shifting niya talaga, guys. Parang kung ako yung naka-manual transmission, kanina pa ako nag-shift eh. Diba? Kung naka-manual ako, nag-shift na ako kanina pa eh. Ayan, para sa unang test drive natin dito kay Pajero, yun nga, napansin ko medyo meron siyang late sa shifting, pero wala kasing error codes dito sa ating panel. So, check ko baka loose connection lang or anything. Try ko rin magpalit ng transmission fluid tsaka ng filter kasi for sure, ito pa yung filter, yung fluid noon. Okay? So, naka 4.5 kilometers din akong test drive. Maikli muna, medyo ano muna, progressive tayo. 4 or 5 kilometers for the first test drive. Susunod magte-10 tayo, susunod lalakihan na natin, uuwi na natin ng probinsya, something like that. Hindi natin pwedeng biglain mga boss, decade na nakatenga itong Pajero na to, pero at least nakakakita tayo ng progress, di ba? So ngayon, ang unahin ko muna siguro para successful yung next test drive natin, baka linisin ko muna lahat ng electricals dito, lahat ng contact, linisan ko muna ng contact cleaner. Okay, abangan nyo mga boss yung next video natin for this vehicle, yung ating project car, Project Pajero. Salamat po!